Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay po. Hello po. Good evening po, Brother John at Brother Jerry, sa lahat po ng mga kapuntos po. So, kung matatandaan niyo po ako, nagtanong po sa inyo nung isang gabi po. So, dahil po marami po akong tanong nun, tatlong question lang po pala. So, ito po ay parang karugtong lamang po na tanong po. So, tanong ko lang po is, patungkol po siya sa apparition. Kung nabalitaan niyo po is, di ba, yung pong few weeks ago o few months ago is lumabas po yung balita po ulit tungkol po dun sa apparition na sinasabi nila sa Lipa, Batangas, sa Carmel, na nagpakita daw po si Mama Mary pero hindi pa po ata napatunayan. Correct me if I'm wrong po. So nagkaroon po ako ng tanong na tungkol sa apparition. Ano po ba yung proseso na ginagawa po ng simbahan para po mapatunayan na ang isang apparition po ay authentic o totoo, at gaano po ito kabusisi? Salamat po. Brother Wendell. Okay, yung mga eksperto talaga ang magsagawa ng investigation tungkol diyan. At kung maalala ninyo, dumaan na yan sa mabusising investigasyon sa mga eksperto, at isa sa mga resulta sa investigation sa sinabing pinakitaan ng Mahal na Birhen Maria, yung naunang tinalakay ni Father Nonit Legaspi. Yung pahayag ni Father, nahanap ko muna yung pahayag ni Father Nonit Legaspi. Ito ba yun? Kung sakasak may kaugnayan yan sa ito, Father Nonit Legaspi. another instance ng intrusion ay ito po, kilala niyo po ito. Baka kayo po ay nagpupunta pa sa Our Lady of Lipa, no? Sa Lipa apparition. Hindi po yan naaprubahan ng Vatican. Kahit na i-questionin pa natin kung ano ba ang naging desisyon ng Vatican, mas pananiwalaan mo sana ang simbahan kaysa kahit anong klase ng tinig, kaysa na nag-iisang obispo o ilang obispo. Ang Vatican po ay ang katawan ng ang ulo ng ating Panginoon at siyang ulo ng simbahan. So hindi po naaprubahan yan. Ito po ang picture ni Teresing, yung pong visionary. Bakit po, ilan sa mga dahilan, ang daming dahilan kung bakit hindi kaagad naaprubahan yan. Pero sinisilip po natin ito sa panibagong mga mata. Meron po silang account, maski si June Kitley na pro-lipa, no? Na namatay na po siya. Meron siyang sinulat, no? Pero ito po yung account ng mga pangyayari. Sinulat ito ni Mother Cecilia, yung kanyang superiora ni Teresing, no? Sabi niya sa kanyang account, nung pong September 9, no? Naka-highlight naman, si Sister Teresita fell in a trance and saw herself walking in a path filled with thorns and thistles. Aha, trance. Okay, ilang beses ba nangyari yan? Nung afternoon, nung September 11, she also had a trance. No? Alam niyo po, pagka nagta-trance, sinabi na natin, itong trance na ito ay hindi po galing sa Diyos. Yung bigla ka na lang matutulala nang walang kaano-ano, bigla ka matutulala at magsasalita o para ka nag-sleep walking,
Hindi po nangyayari yan, hindi po manggagaling sa Diyos yan. Okay? No? Meron po sa account ni si JK, si June Kitley, no? Ni-narrate sa kanya ni Sister Clotilde, no? Yung isang madre na kasama ni Teresita. Ang sabi niya, ng madre, then she said one time, Teresita is playing with the angel Jack and Poy. Sabi ni June Kitley, Jack and Poy with the angel. Alam niyo po yung Jack and Poy, di ba? No? Alam niyo yung laro ng mga bata, laro ng kamay. Sabi ng Sister Clotilde, oh yes, playing with her, yung mga angels, she told us. And then one time, the angel, I think, he was, stayed in her lap. Umupo pa sa kandungan yung anghel sa kandungan ni Sister Teresita. And then when she gathered the clouds, she gathered it like cotton, parang bulak. But it is disappearing little by little. But she wrapped it in a piece of paper. But she showed us, no? And then she closed afterwards. Yun. Nakikipaglaro ng Jack and Poy ang anghel. Ano yun? Una sa lahat, wala pong katawan ang angels. Pure spirit sila. Ikalawa, hindi sila maliliit na beings na nakasakay sa ulap na parang na lumilipad, no? Na parang bulak. Hindi po angels yun. No? Guni-guni yan. At hindi lang yan, may pahayag din yung isang Vicar General sa Lipa na nanawagan na dapat sundan, yung Vicar General nila, dapat sundin yung desisyon ng Vatican. Oh. So, yun po kapatid. Okay po. Thank you po. No? So, sorry po. Last question ko po is, bilang po ako din po is nag-serve din po sa church, lectors and commentators po ako. No? So, meron po akong mga friends na niyayaya po nila ako sa traditional Latin Mass. So, ako po is, hindi pa po ako naka-attend nun, pero naiinganyo po ako dun po sa mga kwento po nila patungkol po dun. So tanong ko lang po, bilang kayo po CFD, ano pong pananaw niyo po sa traditional Latin Mass? At posible po ba na sa bawat misa ay traditional Latin Mass ang gagamitin? Thank you po. Okay, sino sasagot noon, Brother Angel? Yes, no, actually, traditional Latin Mass, noon pa yan, kasama na yan. Hanggang ngayon, sina Pope Francis minsan nag-aano traditional Latin Mass. So wala pong problema ang traditional Latin Mass, kapatid, no? Ang nagiging problema lang, pagka sinabi mong lahat ay dapat traditional Latin Mass lang. Imposible po yun dahil ang mangyayari dyan, halimbawa, nandiyan ka, Pilipino tayo, puro Latin Mass. Paano mo maintindihan ng Ebanghelyo? Paano maintindihan ng mga first reading, di ba? So kung puro Latin yun, ang nangyayari kasi rito, Vatican I kasi yan yung yung utos noon, no? Pero ngayon Vatican II hindi pa pwede, kaya nga bakit ang church kasi mag-oversee ng simbahan. Tandaan po natin, no? Mga nakikinig ngayon na traditional mass lang daw, no? So tandaan natin, kailangan church is the pillar and foundations of the truth. Ang church ang kaya pagpala mo kay Jesus, tingnan mo, nag-iiba yan hanggang ngayon. Kaya nagtataka yung mga nagsulputang sekta, even mga Katoliko, bakit minsan naiiba? Why? Kasi nga, tandaan natin, ang mundo ay nag-i-evolve, ang tao ay dumarami, ang church lumalawak. So pagpunta mo sa mga iba't ibang lugar, tandaan po natin, iba-iba mga lingwahe niyan.
anong aral lang matututunan nila kung puro Latin na hindi maintindihan? Ikaw, Brad, ilalatin kita ngayon, naintindihan mo? Meron kang pagsisisihan at meron kang matututo sa Latin, 'di ba? So, the church is the pillar and foundations of the truth. Sila ang mag-oversee kung ano man na ba nangyayari sa buong mundo at sa church. So, pag kailangan yung demands, sandali lang, no? Ito turo noon, traditional mass lang. Siyempre, may mga council yan. Pinag-uusapan yan. Sandali lang. Hindi yata maintindihan ng iba yan. Which is common sense lang. Biro mo, maglalatin ka sa isang Chinese country, maglalatin ka sa ibang maintindihan yun. So, in other words, noon talagang Latin kasi talaga is the language of the church. Pero because of the church knows, siya nag-a-adjust ngayon, yung mga leader, alam nila pag-uusapan yung sandali lang. Paano natin maililigtas yung tao kung walang naiintindihan na salita? Di ba? So, paano? Parang imposible siya na maging almost 80 to 90% ngayon. Puro Novus Ordo na, no? Vernacular mass. Ano ba yung vernacular language? Ibig sabihin, nag-a-adapt ang church para mas madaling mailigtas ang tao. Okay? Hindi naintindihan ng mga, dapat, hindi pwedeng dapat ganun lang. Hindi pwedeng mag-stick. Why? Nag-i-evolve ang mundo, dumarami tao, nag-iiba yung mga language na napupuntahan. So, the church is willing to adapt, no? Para mas maintindihan ng tao ang mga language, para mas maraming mailigtas na tao, kapatid. At dagdag ko na lang, Bro Angel, no? Kapatid, biblical tayo, no? Ang sabi natin Panginoong Jesucristo, kapatid, no? Dito sa Luke 10:16, pinaalalahanan tayo ng Panginoon kung kanino tayo dapat makinig, no? Ito ang sabi natin, Panginoon. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga sinugo niya, ang nakikinig sa inyo, ibig sabihin sa simbahan, nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtakwil sa nagsugo sa akin. So in other words, ang sino man nakikinig sa simbahan ay nakikinig sa ating Panginoong Jesucristo. At sa loob ng simbahan, mayroon po tayong isang pastol na dapat pakinggan. Sabi naman dito sa Juan 10:16, may iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudiyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko. At ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. So, ibig sabihin, mayroon talagang isang pastol sa kanyang kawan, no, sa kanyang iglesia. At sabi po ni Pope Benedict XVI, kapatid, no, ang misa ay mayroong dalawang forma. Extraordinary at ordinary mass. So, ibig sabihin, ang extraordinary, yun yung Tridentine Latin Mass. At ang ordinary naman, yun yung tinatawag natin na vernacular. Kaya kung sino man magsabi na Latin Mass lang, hindi na yun turo ng simbahan. Dahil ang turo ng simbahan, dalawa ang uri ng misa. Tridentine Latin Mass at Novus Ordo. So, balikan natin ang sinabi natin Panginoong Jesucristo, ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin. Okay, kung makinig tayo sa tao lang, nasa atin ang mali, kapatid, hindi ang simbahan. Bajando. Yan. Opo, maraming salamat po. Thank you po. Ayan, God bless, kapatid. So, bago tayo, Bajando, andiyan ka na, Bajando?